Ako si Cheska, intern sa isang fashion studio sa Makati, ambisyosang bakla, palaban, at certified fangirl ng Runway Divas. Pero isang photoshoot ang sumira sa lahat ng pananaw ko sa kagandahan. Isang photoshoot na hindi ko malilimutan kahit kailan. Kasi minsan, ang iniidolo mo, hindi pala dapat kinikilala. Dapat iniiwasan. Nagsimula ang lahat noong na-assign ako kay Miss Kira Monteverde. Siya yung bagong modelo na kinukuha ng mga sikat na brand. Kahit bago lang siya, grabe yung hatak. Maputi, matangkad, mala Venus Raj, pero may aura ni Morticia Adams. Lahat ng staff tahimik pag nandyan siya. Kahit si Sir Rolly na creative director, parang nauutal. Ako ang in charge sa wardrobe niya. First photoshoot ko bilang lead assistant. Siyempre, todo bongga ang outfit. Black satin gown, red heels, at may dalang veil. Pero noong tinulungan ko siyang isuot yun sa dressing room, napansin kong malamig ang balat niya, parang galing ref. Hindi ko na lang pinansin. Baka aircon lang. Or baka kabog lang ng fangirl heart ko. Ang ganda mo, ma'am, bulong ko habang inaayos ang laylayan. Tumingin siya sa salamin. Pero ang weird, hindi siya gumagalaw. Ang nakikita sa salamin, hindi siya. Iba yung expression, parang may sarili yung refleksyon niya. At sandali lang, parang ngumiti yung reflection. Pero hindi siya yun. Cheska, Ania. Gusto mo bang maging maganda? Napatingin ako sa kanya. Siyempre po, ngumiti siya pero malamig. Lahat ng kagandahan may kapalit. Noong una, inakala kong kwela lang siya. Pero habang tumatagal yung shoot sa mirror room, isang all-glass set na parang maze, mas lalo akong kinikilabutan. Hindi kasi ako makaalis sa tapat ng salamin. Parang may humihila sa akin. Tapos bigla akong nakakita ng mga anino sa gilid. Hindi refleksyon namin. Iba. Matatangkad, mahahaba ang leeg, may dilaw na mata. At si Kira, hindi na siya lumalabas sa dressing room unless patay ang ilaw. Pagkatapos ng shoot, kinausap ako ni Mang Ben, janitor ng studio. Iha, Ania, wag mo nang sasamahan yang si Kira sa salamin. Bakit po? Tanong ko. Wala sa listahan ng modelo ang pangalang Kira. Ngayon lang siya lumitaw, pero ilang taon na may modelo ring nagpakamatay sa mirror room. At ang sabi, may sumapi raw. Napatawa ako ng pilit. Naku, Mang Ben, baka horror movie lang yan. Ngumiti siya, pero seryoso ang mata. Hindi lahat ng maganda ay dapat tingnan. Minsan, tinitingnan ka rin nila pabalik. Kinagabihan, may natanggap akong message request mula sa unknown account. Gusto mo pa bang maging maganda, Cheska? Wala akong sinagot, pero kinabukasan, wala na si Kira. Hindi na raw sumipot sa shoot. Nawala lahat ng file ng mga litrato niya. Parang hindi siya nag-exist. Pero ako, nag-iba. May mga araw na hindi ako makatingin sa salamin. Kasi minsan, hindi na ako yung bumabalik na imahe. Parang ako, pero nakangisi. Parang gutom. Kaya ikaw, girl, huwag kang basta-basta nagpapadala sa kinang. Hindi porket glowing ang skin at fierce ang pose, dapat mo nang sambahin. Kasi yung kagandahan na walang anino, baka wala na ring kaluluwa. Huwag kang tumitig ng matagal sa salamin, lalo na kung gabi. Lalo na kung naririnig mo na ang tinig niya. Gusto mo pa bang maging maganda? Isang gabi habang naglilinis ako ng studio ng mag-isa, napadaan ako sa mirror room. Patay ang ilaw pero bukas ang pinto. Sa gitna ng salamin may silhouette. Hindi ako yun. Hindi rin anino ko. Nakasuot siya ng red heels at tumatawa siya habang dahan-dahang inaangat ang kamay. Ginagaya ang galaw ko. Kinabukasan, tinakpan na ang buong mirror room. Wala nang gustong mag-shoot doon. Pero alam kong nandoon pa rin siya, si Kira, o kung sino man siya. At bawat gabing nadadaan ako sa harap ng salamin sa kwarto ko, naririnig ko pa rin ang boses niya. Ang ganda mo na, Cheska. Pero pwede pang mas maganda.